presence, feast with thanksgiving and celebrate His love. Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving and celebrate His love. This is the house of the Lord, the gates are open wide, sinners and saints, strong and faint, all welcome to come inside. Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving and celebrate His love. Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving and celebrate His love. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sino ba sa atin ang walang paghihirap? Lahat tayo ay pulubi. Hindi lang naman yung mga walang pera ang naghihirap. Pati din ang mga may sakit, nahihirapan din. Hindi ibig sabihin na ikaw ay mayaman, maraming ari-arian, na wala ka ng paghihirap. Meron din sakit sa kanilang mga puso, sa kanilang mga damdamin at kaluluwa, pinagdadaanan kahit na mga pinakamayaman. All of us are poor. Lahat tayo ay nagpapalimos sa grasya ng Diyos. Kapag naghihirap ka, ano magandang gawin? Una, magpasalamat ka. Dahil sa gitna ng ating mga pinagdadaan ng pagsubok, hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. Pinupuno niya tayo sa kanyang grasya. At pangalawa, itaas natin sa Kanya lahat ng ating paghihirap. Tayo nagpapasalamat dahil pinagkaloob ng Diyos sa atin ang banal na misa bilang paraan natin ng pananalangin para maging mas magaan ang ating mga pinagdadaan ng hirap, sakit at suliranin. At para minsan pa tayo'y makitang karapat-dapat na makatanggap sa mga banal na misteryo, tayo'y magpakumbaba, humiling muli sa awa at pagpapatawad ng Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad. At ang iyong laging pinapakita ay pagkahabag. Padaluyin mo sa aming walang humpay ang kagandang loob mo sa amin inilaan. Upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa ipagkakaloob mo sa kalangitan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Ito ang sinasabi ng Panginoong makapangyarihan. Kahabag-habag kayong namumuhay na maginhawa sa Sion. Kahabag-habag kayo na nahiiga sa magagarang kama at nagpapahinga sa malalapad na himlayan. Habang nagpapakabusog sa masasarap na pagkain, lumilika pa kayo ng mga awit sa saliw ng mga alpa, tulad ni David. Sa malalaking mangkok na kayo umiinom ng alak, at mamahaling pabango ang ipinapahid ninyo sa katawan. Ngunit itinangis na ba ninyo ang darating na ang pagkawasak ng Israel? Hindi. Kaya nga kayo ang unang ipatatapon. Matitigil na ang iyong pagpipiging at pagsasaya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Ang maaasahang lagi Panginoon, panig sa naapi ang Diyos na hukom. May pagkaing handa sa nagugutom. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay tinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Ikaw na lingkod ng Diyos. Sikapin mong mamuhay sa katuwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis at kaamuan. Gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka, alang-alang sa pananampalataya, at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Yamang diyan ka tinawag ng Diyos, nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Sa ngalan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat ng bagay, at sa ngalan ni Kristo Jesus na nagpatotoo sa harapan ni Poncio Pilato, inuutos ko sa iyo ang mga tagubiling ito'y panatilihin mong mabisa at walang kapintasan hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Sa takdang panahon, siya'y ihahayag ng mapagpalang Diyos sa makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan, ang nananahan sa liwanag na di matitigan. Hindi siya nakita o makikita ni numan. Sa kanya ang karangalan at ang walang hanggang kapangyarihan. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat at nakalupaysay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mugmog na nahuhulog mula sa pagkainan ng mayaman. At doon nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at nilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling ni Lazaro. At sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo po si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa. At si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon, inaaliw siya rito samantalang ikaw na may nagdurusa. At higit sa lahat, nilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narine ay hindi makaparian. At ang mga nariyan ay hindi makaparini. At sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, pinamamanhik ko sa inyo, papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparoonin nga ninyo siya upang balaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanilang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ng isang patay ay muling mabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat and a blessed Sunday po sa inyong lahat. Nung po minsan, hindi ko makalimutan, ako po ay nakipamiesta sa isang parokya. At pagkatapos po ng misa, kami ay niyaya nitong parish priest kumain sa handaan sa kumbento. Habang kami po ay masayang kumakain at nagkwekwentuhan, meron pong isang babae na pulubi lumapit sa amin at nanghihingi. Sabi, Father, paumanhin po. Pwede po ba kaming makahingi ng pagkain ng anak ko? Sabi naman po ng pare, ay opo, dito po, tuloy po kayo. Meron po tayong buffet. Kayo na pong bahalang mamili dyan. Umalis po ang babae, kasama niya yung kanyang anak. Pagkatapos po ng ilang saglit, bumalik po yung nagpapalimos. Sabi niya, Father, sorry po. Meron po ba kayong ibang ulam? Nagtataka po ang pare, sabi. Bakit po? Ito pong babae, sabi niya, kasi po yung ulam po doon sa buffet, puro po karne at baboy. Wala po ba kayong isda? Medyo nabigla po yung pare. Pero hinayaan niya. At sabi po nitong pare, ganun po ba? Bakit po? Kasi po yung anak ko, di po kumakain ng karne. Sabi ng pare, kung ganun po pala, sige hahatiin po namin kayo dito sa
isda namin para makakain naman, kawawa yung inyong anak. Nuha po ng babae, umalis siya. Pagkatapos po ng ilang saglit, bumalik na naman yung babae. Sabi, Father, paumanhin po. Ano po yon? Sabi ng parish priest. Wala po ba kayong plato na babasagin? Nagkakamot na po ng ulo itong pari. Bakit po? Kasi po yung binigay na plato sa amin, paper plate. Napakalambot po, ang hirap pong kumain. Ganun po ba? Baka po naubusan lang. Sige po, tumayo po ang pari, nutusan niya yung staff, nagugas po sila, binigyan po ng platong babasagin. Umalis po itong babae. Pagkatapos ng ilang saglit, bumalik na naman yung nagpapalimos. Sabi, Father, pasensya na po. Wala po ba kayong mineral water? Bakit po? Sabi nitong pari. Kasi po yung anak ko, acidic. Hindi po umiinom ng Coke o ng soft drinks. Ganun po ba? Sige po. Ang pari po, kumuha ng mineral water, binigay sa kanila. Pasalamat naman po yung pulubi. Umalis. Pero pagkatapos ng ilang saglit, bumalik na naman yung nagpapalimos. Ano ang hinihingi? Sabi, Father, pasensya na po. Sorry po ha. Bakit po? Sabi ng pari, naiinis na. Ano pong kailangan nyo? Wala po ba kayong kutsara? Bakit po? Kasi po yung kutsarang binigay po nila sa amin, malambot. Wala po ba kayong kutsarang bakal? Nagalit na po yung pari. Sinabihan niya yung nagpapalimos. Sabi niya, talaga bang mahirap kayo? Talaga bang nagpapalimos kayo? O nagpapanggap lang? O nga naman po, no? Kasi anong ibig sabihin ng pagiging mahirap? Yung wala kang choice. Yung wala kang mapili. Pero tinatanggap mo ang lahat na binibigay sa'yo. Di po ba? The true meaning of being poor is you are in a situation where you are choiceless, where you are optionless, where you are powerless. Amen? Ang totoong mahirap ay yung nasa kalagayan na kung saan gusto mong pumili, pero hindi ka makapili. Kung ano ang ihagis sa'yo, sasapuhin mo. Kung anong binigay sa'yong pagkain, lulunukin mo. Kung saan ka dalhin, susunod ka. At yan ang kasamaan ng pagiging mahirap. Hindi po ba? Yung wala kang kalayaan. Yung gusto mong pumili pero wala kang magawa. Mga kapatid, hindi ka mahirap kapag napipili mo yung gusto mong kainin. Hindi ka talaga mahirap kapag napipili mo yung gusto mong suotin. Hindi ka mahirap kapag nakakagala ka, kapag nakakapaglakwatsa ka. Ang alam lang kasi nating kahirapan ay yung tinatawag nating material poverty. Di po ba? Gusto mo mag-aral, hindi ka makapag-aral dahil wala kang pambayad sa matrikula. Gusto mong magpagamot, namamatay ka, diyan ka na lang sa bahay. Gusto mong gumanda ang iyong bahay, kaya lang wala kang pera. Naglalagay ka na lang ng tabo kapag tumutulo na ang iyong bubungan. Tinatakpan mo na lang ang iyong ilong para hindi mo maamoy yung estero na nakapalibot sa inyong tahanan. Pero mga kapatid, may iba-iba pa ring klase ng kahirapan. Meron din po tayong tinatawag na physical poverty. Yung gusto mong tumayo, pero hindi ka makaalis sa kama. Gusto mong humaba ang iyong buhok, pero nakakalbo ka dahil sa radiation. Gusto mong makakain dun sa gusto mo, kaya lang bawal ka na dun sa 3M. Bawal ka na sa matamis, sa maalat, sa mataba. Yung pa naman yung pinakamasarap. Hindi po ba? When you are sick, you experience physical poverty. Meron din pong relational poverty. Some of us are poor in love. Gusto mong halikan yung misis mo. Kaya lang, lumalapit ka pa lang, hinahawakan mo na siya. Pinagbibisitan ka na, nagagalit na, nakakunot na ang kilay. Wala kang magawa dyan sa ugali ng iyong mister. Kinausap mo na, pinagdasal mo na, nilapit mo na sa pare, ganun pa rin. Ayaw magbago. Patuloy pa rin sa kanyang bisyo. Gusto mong kausapin, ayaw kang kausapin ng asawa mo. Meron ng iba, iniwan ka, kasal kayo, wala pa naman divorce dito sa Pilipinas. Some of us are poor in our relationship. At meron din po tayong spiritual poverty. Yan yung nabubuhay ka sa pagkakasala.
Dahil sanay ka na sa kasalanan, naging alipin ka na sa iyong nakasanayan. Gusto mong magbago pero hinahatak ka ng iyong tukso. Gusto mong magdasal at magsimba, kaya lang, nadidistract ka sa napakaraming bagay. Alam mo, marami kang pera, pwede kang makatulong, pero nagtatagumpay pa rin sa'yo ang pagiging makasarili, ganid, at kuripot. Ito po ang katotohanan, mga kapatid. Lahat tayo ay mahirap. All of us are poor in one way or the other. Lahat tayo ay daraan po sa punto na kung saan wala tayong magawa, wala tayong mapili. Kaya yan ang tanong ng napakarami sa atin. What do we do when we are poor? What shall we do when we are in a situation where we cannot choose? Balikan po natin ang kwento ng ating Panginoong Jesucristo. Tinuturuan niya tayo. 3 ang pwede nating piliin kapag wala tayong mapili. 3 things that you can still choose if you are poor. Number 1, when you cannot choose your situation, choose your attitude. Si Lazaro po yung mahirap sa kwento. Gusto man yan maging mayaman, wala siyang magawa. Hindi man niya mapili yung kanyang makain. Dahil sabi sa kwento, kung ano na lang daw yung nahuhulog doon sa lamesa, yun yung kanyang kinakain. May sakit siya, puno siya ng sugat, wala siyang mapiling doktor na mapuntahan. Wala siyang mapiling gamot para siya'y gumaling. Pero kahit na napakarami niyang paghihirap at pagdurusa, ang sabi po ni Abraham, nung nandun na sila sa langit, pinili niyang magtiis sa kanyang pagdurusa. Did you see that? Lazarus have a lot of things that he could not choose. But in the end, he chose to endure. Mga kapatid, tandaan niyo po, oo, hindi mo man mapipili ang iyong sitwasyon ngayon. Pero pwede mo pa rin mapili kung ano ang iyong magiging ugali. Amen? Ano po ang kasabihan? Napakaganda. You cannot control the wind, but you can change your sails. Maraming bagay sa ating buhay, hindi naman natin makokontrol. Hindi po ba? Hindi natin makokontrol ang problemang darating sa atin. Hindi mo mapipili ang iyong sakit. Hindi mo mapipili ang ugali ng ibang tao. Hindi mo mapipili ang takbo ng ekonomiya. Hindi rin natin mapipili o mahahawakan kung anong gagawin ng ating mga politiko. Pero, hindi tayo helpless. Tandaan niyo po yan. You can adjust your sails. Ibig sabihin, pwede mo pa rin piliin kung paano mo tutugunan ang mga bagay-bagay. Pwede mo pa rin piliin kung paano mo titignan ang iyong mga karanasan. Dahil kung ano ang iyong paningin, yan ang iyong mararamdaman. Change your attitude. You will change your life. Tandaan niyo po ang kasabihan, napakaganda. A bad attitude is like a flat tire. You cannot go anywhere unless you change it. Magandang itanong po yan, mga kapatid. Ano ba ang attitude ko ngayon na kailangan kong palitan? Ano ba ang attitude ko na hindi na nakakatulong sa akin? Hindi kaya naman, kaya hirap na hirap ka dahil meron kang bad attitude? Baka meron kang inggit, baka meron kang galit, baka ikaw ay reklamador, baka wala kang pasasalamat sa Diyos. Lahat ng yan, mga kapatid, ay nakakabigat sa iyo. Amen? Lahat ng yan hindi nakakatulong sa iyo. Lalong-lalo na sa iyong pag-angat at pag-asenso. Kapag wala kang mapili, piliin mo na lang na maging masaya. Amen? Smile and make somebody smile today. You can do it if you choose it. Para bang pag tayo po ay sumasakay sa jeep, di ba? Di mo naman mapipili yung mga makakasakay mo. Minsan, siksikan na sa loob ng jeep, meron pang sasakay. Napakalaking mama, napakataba. Sisiksik pa niya ang kanyang puwit dyan sa inyong upuan. Huwag mo sasabihing wala kang choice. Kasi meron kang choice na magalit o tumawa na lang. Amen? Meron kang choice na magbuwisit o kaya makipagkwentuhan habang ikaw ay nasa jeep. Meron kang choice na mainip o magdasal ka habang ikaw ay nasa biyahe.
Wag na wag mo sasabihin, kapatid, wala kang choice. Dahil kapag hindi ka pumili, yan ang pinipili mo. When you do not choose, that is your choice already. Yes, life will always have situations that we do not like. Hindi natin mapipili saan tayo pinanganak, sino ang ating mga magulang, ano ang ating kasarian. Pero mapipili natin kung paano tayo tutugon, kung ano ang ating magiging ugali. Hindi ka maghihirap, kapatid, kung ang pinipili mo ay magkaroon ng magandang pananaw at mabuting pag-uugali. Amen? So choose every day to have a good attitude so that your journey here in this world will be happier. Amen? But secondly, remember, when you cannot choose what you have, choose to share what you can. Yung mayaman po, lahat ng choices, meron siya. Pwede siyang pumili, anong kanyang masusuot, pwede niyang piliin, anong kanyang kakainin araw-araw. Pero merong isang hindi pinili, yung mayaman. Yung hindi pansinin, si Lazaro. The rich man chose to ignore Lazarus. Sa dami-dami po na pwedeng piliin nitong mayaman, hindi niya pinili na makipagkapwa-tao. Pansin niyo yon? At tandaan niyo po, mga kapatid, kapag hindi ka nakikipagtao sa iba, nagiging mahirap ka sa tingin ng iba at sa pananaw ng Diyos. We always have the choice to share what we have. Ang problema lang ng napakarami sa atin, agad minamaliit ang kanilang mga sarili. Ang sinasabi, mahirap lang ako eh. Wala naman ako maibibigay. Kapatid, sinasabi ko sa iyo, kahit na mahirap ka, meron kang pwedeng i-share. Hindi po ba? Pwede mong i-share ang iyong oras. Makipagkwentuhan ka dyan sa mga naiinip, sa mga nag-iisa sa buhay. Pwede kang mag-share ng iyong ngiti habang ikaw ay nakikipagsiksikan sa tren, sa MRT, sa bus. Aba, napakalaking epekto kapag nginitian mo yung iba. You can make someone's day by smiling at them. Amen? Pwede ka rin naman mag-share ng dasal at panalangin. Mga kapatid, hindi lang naman po pera ang pwede nating ibahagi sa iba. Sometimes the little that you have is a big thing that others need. Meron po akong isang nakitang post sa Facebook. Isang picture po ng isang lalaki nasa isla. At siya po ay kumakaway. Dito po sa malayo, isang lalaki na nasa bangka. Yung lalaki po na nasa isla, na-stranded po ang matagal na panahon. At tuwang-tuwa po siya, napakasaya niya. Finally, meron pong isang bangka na magre-rescue sa kanya. Pero hindi po niya alam, yung lalaki po doon sa bangka, matagal na rin po na lumulutang sa dagat. Stranded naman po siya doon po sa gitna ng tubig, sa dagat. At masaya din po yung lalaki, nakakita po siya ng isla, finally, makakatapak na po siya sa lupa. Tingnan niyo po yun, mga kapatid. Kung minsan, yung ayaw mo, yan yung hinahanap at kailangan ng iba. Di po ba? At minsan, ang kailangan ng iba ay nasa iyo na. Kaya wala talagang taong mahirap. Lahat tayo ay mayaman. Bakit? Dahil lahat tayo ay biniyayaan ng Diyos. Kaya kaya mo pa rin piliin, mga kapatid, na magbahagi palagi. Dahil kung ano ang iyong binibigay, babalik din sa'yo. Siksik, liglig, at umaapaw. Amen? Third and last. When you cannot choose your life here on earth, you can still choose where to spend your eternity. Ang kasabihan nga po, if you were born poor, it is not your problem. If you die poor, that is your problem. Hindi mo rin kasalanan, kapatid, kapag pinanganak kang pangit, di po ba? Pero kasalanan mo na kapag namatay kang pangit, di po ba? Ang mayaman na lalaki, nag-enjoy po sa buhay niya habang siya'y nandito sa mundo. Pero hindi siya naghanda for the next life. Si Lazaro po, naghirap sa mundo. Pero nakita nyo, may reward siya sa langit. Mga kapatid, lahat naman po tayo may eternal destination. Wala man tayong choice
kung saan tayo pinanganak. Pero may choice ka kung saan ka pupunta pagkatapos ng buhay na ito. Habang may panahon pa, kapatid, mag-invest ka. Hindi lang sa lupa, kundi sa langit. Amen? Huwag kayo pong magkakamali kasi mas malaki ang balik sa'yo kapag sa langit ka nagdideposito. Di po ba? Yan po ang nakakatawa minsan. Sa mga matatakaw, sa pera, ipon ng ipon. Hindi naman nila mapapakinabangan sa susunod na buhay yung kanilang mga pera at kayamanan. Di po ba? Bakit? Bababribe mo ba ang Diyos? Hindi kailangan ng Diyos ang iyong pera. Bakit? Kapag ba marami kang pera, mas mahabang iyong buhay. Pinakita yan ng ating ebanghelyo. Pagkayaman-yaman man itong lalaki, kinuha pa rin siya ng Diyos. Hindi po ba? Pero sino bandang huli yung nakapasok sa langit? Hindi po yung mayaman. Kung hindi yung mahirap, si Lazaro. Dahil kahit na walang-wala siya, merong isa na lang na natira sa kanya, ang kanyang pananampalataya sa Diyos. At ano po ang sabi ng Beatitudes? That blessed are the poor. The kingdom of God is theirs. Kahit na maghirap ka, kapatid, magiging mayaman ka kung nananalig ka at nananampalataya ka sa Diyos. Amen? Understand, you can never enter eternity by being concerned with material things. Kung puro mga bagay lang dito sa mundo ang iyong hinahanap, kapatid, mahihirapan ka na makapasok sa buhay na walang hanggan. Magandang itanong po ito sa ating mga sarili. Yung aking bang mga pinipili, may magandang bunga ba sa susunod na buhay? O puro lumilipas lang na bagay ang aking hinahanap, ang aking inaasam? Mga kapatid, may mas mahalaga pa kesa sa pera at ari-arian. Huwag niyong kakalimutan yan. Money is just a means, but it is not the end. Meron pong isang viral story, hindi ko po alam kung nakita nyo na sa Facebook, sa social media. Ito po ay kwento tungkol sa isang tatay, isang civil engineer na nagtrabaho po sa DPWH. Pero, ang malungkot pong kwento, inalis po siya sa trabaho dahil hindi po siya pumayag doon sa kalakaran ng corruption doon po sa DPWH. Pero kahit na wala po siyang limpak-limpak na pera, napatapos po niya lahat ng mga anak niya. Sabi po nung isa sa mga anak niya, pwede naman pong piliin nung tatay nila na maging nepo babies sila. Pero mas pinili niya yung tama at yung mabuti. At kahit sakto lang daw po na nakaraos sila sa buhay, proud na proud daw po sila sa kanilang tatay. Magastos man daw po ang pagiging mabuti, pero sulit naman ito bandang huli. Totoo naman po, mga kapatid, mahirap man po ang pagpili natin sa tama. Pero sa likod ng bawat paghihirap, may naghihintay namang ligaya, gantimpala galing sa Diyos. Kung wala kang mapili, tandaan mo, piliin mo yung magdadala sa iyo sa langit. Piliin mo yung maglalapit sa iyo sa Diyos. Kaya nga po, mga kapatid, tandaan natin, when you are poor, and when you are in a situation that you cannot choose, you can still choose and pick these three things. Hopefully, you choose to have a good attitude. Second, choose to share what you have. You have been blessed with God. Meron at meron kang may pagkakaloob sa iba. And third and last, choose eternity with God. Opo, maaaring naghihirap kayo ngayon, kapuspalad ka, malungkot ka, may sakit ka, nadidepress ka, pagod ka. Pero ang pag-asa natin, ito. Ang hirap natin dito sa mundo, panandalian lang. Temporary lang yan. Pero ang ginhawa natin kasama ang Diyos, forever yan. Maniwala ka, kumapit ka sa Kanya, at ipahayag mo palagi, God is good, sobra, sobra. Amen. Tumayo po tayo, pahayag po natin ang ating pananampalataya at sabihin, sumasampalataya ako. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa.
Sumasampalataya naman ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanawog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang pariritot mag-uhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang mga pagbasa ngayon ay nagpapaalala sa atin ng ating tungkuling moral na tumulong sa mga nangangailangan. Patunayan natin ang ating malasakit sa kanilang kapakanan at manalangin ng buong taimtim ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa buong simbahan, naway manatili siyang tagapagtanggol ng mahihirap, mga inaapi, at mga pinagkaitan sa kabila ng panganib na mapalayo sa Kanya ang mga mapangyarihan at mayayaman. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo, at lahat ng iba pang namumuno sa atin, naway lagi nilang ipagtanggol ang mga karapatan ng lahat ng inaapi o pinagsasamantalahan ng mga walang pusong individual o institusyon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga nanunungkulan sa industriyang pandagat, naway lagi nilang igalang ang mga karapatan at karangalan ng mga mandaragat at umiwas sila sa anumang pagsasamantala. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoon, Ama ng mahihirap at tagapagtanggol ng mga nagdadalamhati at nalulumbay, tunghayan mong magiliw ang lahat ng mga mandaragat na ginugunita namin ngayon. Tulungan mo sila at ang kanilang mga pamilya at panatilihin silang tapat sa isa't isa, kabilang ng kanilang pagkakalayo-layo at paglapitin mo sila muli. Sinasamo namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panginoon,
Manalangin kayo mga kapatid para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong kalugod ang aming paghahandog at ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa aming umaagos sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ng iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mo, pinunla sa sangkatauhan. Ang Espiritu Santo'y unang aming bigay. Nang anak mo naglagak sa amin ng katiyakan, nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala
sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig, nakalugod-lugod sa iyo, lalong-lalo na si San Lorenzo Ruiz. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat.
Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang pangalan ng ating mga kapatid na humihingi ng mabilis na kagalingan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyong natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban
Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aliwin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang mga pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kawan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala ng iba pa. Lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na mukha ni Jesus, kaawaan mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kalwalhatian ng aming nilalahukan sa tinitiis na kamatayan na aming ngayon pinapahayag sa ginanap na pagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Muli po, maraming salamat sa lahat po ng mga sumusuporta sa ating pong parokya. Sinasama po namin kayo sa aming dasal at panalangin. Muli po, pinapakiusap lang po namin yung mga nagpapamisa po sa atin sa online. Kung pwede nyo pong i-message sa amin 2 days before po nung actual date kung kailan nyo po gustong isama sa misa, sa YouTube, sa Facebook o TikTok, yung inyo pong intention. Pasensya na po dahil napakarami pong nagpapamisa para po hindi nalilito yung ating mga secretary. So, kahit malayo pa po, no, sabihin nyo na po kung ano yung day, yung date, para ma-include po namin yung inyong intention sa ating banal na misa. At tuloy-tuloy pa rin po ang aking pagtanggap sa inyong mga prayer intention na dadalhin ko po doon sa Roma kay Padre Pio o kaya naman po doon sa Fatima o sa Lourdes, France. No? Kung kayo po ay nag-i-email, pakilagay lang po yung heading, yung title na Prayer for Pilgrimage. Okay? Para alam ko po kung para saan yung inyong mga ini-email. No? Muli po sa inyong lahat, maraming salamat po. And I want you to remember, my dear friends, the true meaning of being poor. Sino ang mahirap? Paano ka nagiging mahirap? Kapag wala kang choice. Kapag wala kang kalayaang pumili. Hindi ka mahirap kapag napipili mo pa yung iyong pinapanood sa cellphone. Hindi ka mahirap kung napipili mo pa yung iyong makakain. Hindi ka mahirap kung napipili mo pa na gumimik at maglakwat siya. Hindi ka mahirap kapag napipili mo pa na magbisyo at sumugal. Hindi po ba? So, kailangan nating maunawaan na kahit na tayo ay nasa mga kalagayang mahihirap, wala tayong mapili, ang mabuting balita, may 3 tayong pwedeng pagpilian. Una, pwede mong piliin ang iyong attitude, ang iyong paningin, pag-uugali. Sana makatulad natin si Lazaro, pinili niyang magtiis. At ano ang turo ng ating Panginoon? By your perseverance, He will secure your lives. May kaligtasan sa pagtitiis sa ating mga paghihirap. But secondly, you can choose what to give. Huwag niyo sasabihin na wala kayong maibibigay. Meron at meron kang pwedeng ibigay at ibahagi sa iba. What you give, you shall also receive. But third and last, you can choose your destination. Mapipili mo saan ka papunta. Sa smoking area o non-smoking area. Sa impyerno o sa langit. Kung pinipili mo ang langit, kailangan piliin mo yung tama
yung mabuti, yung manalig palagi at sumunod sa kagustuhan ng Diyos. Kagustuhan ng Diyos na maging maginhawa ang buhay mo dito sa mundo. Pero huwag mong kakalimutan na tulungan mo ang iyong kapwa. That is the two sides of the coin. Yan ang kayamanan na pinagkakalob ng Diyos sa atin. Kalahati para sa iyo, para sa katutuwa mo. Pero kaya binibigyan ka ng kayamanan, kalahati para makatulong ka sa iba. Baka naman kamukha mo yung mayaman sa kwento. You are choosing to ignore the needs of the poor. Please don't. Because you will never get rich in the eyes of God, in the eyes of others, if you are selfish. Hindi kayo mayaman kung hindi ka marunong makipagkapwa tao. Para po sa araw na ito, para sa ating assignment, mga kapatid, kung ano man ang pwede mong maibahagi sa iyong mga kapitbahay, sa ibang tao, lalong-lalo na po sa mga nasalanta dito sa bagyong Opong, please give. You don't need much. You only need enough. Please share. Na tayo din po ay magbibigay sa mga binaha. No? Kung ano yung meron ka, please, bigay niyo po, ibahagi niyo. At kung kayo ay nahihirapan, ulit-ulitin niyo bilang panalangin niyo. Sabihin niyo, God is good, sobra, sobra. Wala ka mang pera, sabihin mo, God is good, sobra, sobra. May sakit ka, sabihin mo, God is good, sobra, sobra. Malayo ka sa pamilya mo, namimiss mo sila, sabihin mo, God is good, sobra, sobra. Kahit na nadidepress ka, may away kayo, kayong mag-asawa, sabihin mo, God is good, sobra, sobra. Di ka pinapabayaan ng Diyos na wala kang grasya. Kaya, alisin mo sa isip mo yung mahirap ka, mayaman ka talaga. Dahil pinagkalooban ka ng Diyos, hindi ka kaunti, kung hindi, sobra, sobra. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.